Huwag mo ikakat yan ha. Ayun lang yung may papayo ko, lalo na yung mga gumagaya sa akin, mga nag-trending, mga sumikat. Tigil nyo na yung panghusgan nyo sa tao, sa bata. Bata lang yan. Unang kagat, kesong-keso agad. Nakakay Neneng Bina ang lahat. Ako'y narinig pa kay Daga. First time ko masusubukan na rin tindahan ni Daga. Ako kasi nagbinondo food crawl. Hindi ako tumawid din sa Divisoria at baka sakali na narinig sa Daga. Abay narinig nga. Susubukan na kanyang dati nag-trending na hotdog overload. Alam naman ng lahat kung bakit sumigat na rin si Daga. Yung kanyang hotdog overload na talaga namang overloaded ng mga gulay sa kanang keso. Saka syempre yung inspiring na istorya niya. Oh, sa kagalingan mo. Sanay na sanay, nakakanood pa yun ng TV. Nanonood ng TV habang naghihiwa ng hotdog at tinapay. I-interviewin ko sana si Daga kaso biglang dumami naman ng tao. Hindi natin mamaya kung mababawasan yung tao at mahirap na makaabala. Kahit may iba ng sikat na hotdog sandwich, ay sikat na sikat pa rin din si Daga. Dami pa rin nabili. Ako nga pala si Kuya Daga, pare. Tapos dati talaga sobrang sumikat ka, tapos medyo parang nawala ka. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nawala? Hindi ko kasi minaling kasi katambos eh. Sinunod ko yung utos ng sitol na illegal vendors lang naman kami. Susunod kami sa batas ng sitol namin dito. Nakaka-traffic din ako. Hindi naman sa kinakampihan ko yung mga nagbabawal sa akin dito. Pero tama naman din sila. Hindi naman ako nawala eh. Wala lang ako sa araw pero sa gabi andito ako. Naranasan ko na yung pinilaan ako eh. Mahirap, pagod, andyan na yung sakit ng katawan mo. Hindi mo naman kailangan mahalin yung ganong sistema eh. Hindi mo kailangan masanay sa ganong sistema eh. Iisipin mo habang buhay kang sikat. Iisipin mo habang buhay kang trending, yung pagkain mo, tingkalik ng tao. Huwag, importante sa lahat kung paano mamahalin yung customer mo. At huwag na huwag kang maninira ng iba. Ang mahalaga lang naman na habang nabubuhay tayo sa mundo, sa ibabaw ng lupa na to, gawin na natin lahat ng gusto natin gawin. Dahil oras na pag nawala tayo, hindi na natin magagawa yun. Yung mayakap mo yung anak mo, yung makasama mo yung buong pamilya mo, hindi mo magagawa yun. Huwag puro hanap buhay yung tupagin natin. Habang dumadaan tayo sa ibabaw ng mundo, tingnan natin kung ano yung nasa paligid natin, kung nakakasagasa ba tayo ng tao, kung may na-apektuhan ba tayo ng tao. Ayun lang. Ayun lang yung may papayo ko, lalo na yung mga gumagaya sa akin, mga nag-trending, mga sumikat. Huwag lalaki ulo nila. Huwag silang mangangaral ng mali para hindi sila mabash. Huwag silang magsasalita ng salita na makakasakit sa ibang kabataan. Pag-isipan, lalo na yung kaibigan ko si Neneng B, maraming nasaktan sa mga sinabi niya. Para sa akin kasi, hayaan mo yung buhay ng tao at hayaan ka rin naman nila eh. Pero kung papakilaman mo yung ibang tao, papakilaman ka rin nila. Mahalin mo ang kapwa mo para mahalin na rin nila. Bigat nung sinabi mo na illegal vendor ka lang, para sasabi mo na lang. Siyempre ang hirap ng ginagawa mo para ilang yun. Pero kung ganun yung tingin mo, paano ka kumukuha ng lakas ng loob saka ng sipag? Kung ikaw mismo, tingin mo sa sarili mo parang illegal vendor ka lang. Hindi naman kasi natin pwedeng iturin na may permit tayo. Oo, marangal sa marangal. Pero nasaan ka ba? Ayun na lang titinan mo eh. Nasaan ka ba? Kailangan mo bang maging pasaway? Kailangan mo bang maging isang salot na vendors dito sa labas? Hindi naman siguro naman ganun. Una-una kasi sa lahat, nasaan ba talaga ako? Andito ako sa labas. Pag-aari ng government ang tinetestuhan namin. Walang permit. Oo, aminado ako, wala kaming permit. Kailangan natin sumunod sa pinapasunod ng lalo na ng Manila City Hall, ng mga barangay, ng mga pulis. Dahil kung mamasamahin kasi natin, yung mga gusto nilang maging kaayusan ng tabi ng kalsadang to, hindi naman ako perfectong tao, lahat tayo nagkakamali. Dati na akong pasaway, dati na akong masamang tao rito sa kamay nilaan. Dadagdagan pa ba sa ngayon? Ang hinahangad ko lang naman, mapakain ko ng masarap yung pamilya ko sa araw-araw. Ang hinahangad ko, wala kami sakit. Dahil kung ahangarin kasi natin na angkinin itong kalsada, hindi naman natin pag-aari ito eh. Kaya nga, minsan natatawa na lang ako sa mga sumasagot sa mga katulad ng operasyon ng MMDA. Pag may sumasagot sa nila na, ba't ganito? Ba't kami lang inuhuli nyo?
Bakit yung mga hold-upper, mga snatcher, hindi nyo inuwi? Bakit? Bakit kailangan ganunin ang operation ng MMD? Dapat natin sila respetuhin dahil lumilinis sila ng kalsada. Tapos na-mention mo kanina si Neneng B. So ano naman sa tingin mo yung mga tama niyang ginagawa? Akin naman, tama naman po kasi wala naman po masama rin sa ginagawa niya, patas naman po yun. Kung ano po yung balak niya sa buhay, kung ano yung desisyon niya sa buhay, ituloy niya lang po yun. Dahil sa akin, proud po ako na may gumaya sa tinda ko, may umano. Proud po ako ron. Wala po akong ikinakagalit kung anong presyo man yan o ano. Natin lang, mahalin natin yung kapwa natin, kung ano yung plano niya sa buhay, respetuhin natin, supportahan natin. Meron kasing ibang Pilipino, sir, katulad yan sa pinauso niya na buy one, take one, may sumasama loob. Minsan nagsasabi sa akin, Daga, ano masasabi mo ron dahil binagsak presyo niya? Wala. Yung ganun talaga buhay eh. Sugal lang ang business, sabi kong ganun. Hindi natin kailangan na magalit sa kanya, hindi kailangan magtanim ng sama ng loob. Dahil una-una kasi sa lahat, para saan? Madadala mo ba sa hukay yan? Mahalin mo kung sino yung nasa paligid mo. Mahalin mo yung gumagaya sa'yo. Dahil una-una kasi sa lahat, kung hindi mo mamahalin yung gumagaya sa'yo, aangat ka ba? Makakain ka ba ng mapayapa? Palagay mo ba pag may sama ka ng loob sa paligid mo, sa gumaya sa'yo, palagay mo ba masaya yung pamilya mo? Hindi. Malungkot din sila dahil nadadami sila sa problema mo. Kaya sabi ko nga sa mga bumabati ko sa kanya, tigil nyo na yun. Sabi ko, tigil nyo na yung panghusgan nyo sa tao, sa bata. Bata lang yan. Gusto rin mangarap, gusto rin magkaroon ng sariling tindahan na ako rin naman, di ko rin naman hinahangad tong tindahan na to eh. Kung di dahil kay Tikim TV, hindi naman ako sisikat ng ganito eh. Una-una kasi sa lahat, para saan? Sino ba ako? Ano ba yung tinda ko? Andito na sa bangketa pero minamahal na maliliit. Dahil maliit lang yung minamahal ko eh. Dahil ikaw ba, may nakita ka ba senador na kumain dito? Oh. O may kakat yan ha. May nakita ka bang senador na kumain sa bangketa? Wala. Lahat ng kumakain dito, puro maliliit na tao. Puro simpleng tao. Ikaw yung nanggaling sabi mo, nanggaling ka sa wala, sa pasaway, sumikat, bumaba, Kumbaga unique yung experience mo, hindi na experience ng lahat ng tao yan eh. Ano yung advice mo hindi lang sa mga vendors pero sa lahat ng tao? Dito kasi sa Pilipinas, alam mo yun, pag umaangat ka, hilahin ka pa ilalim. Wala tayong pagkakaisa eh. Alam, ganun kasi ang Pilipinas. Pero para sa akin kasi boss, ang advice ko lang naman, maging masaya lang tayo. Maging masaya tayo sa dinadanas ng kapwa Pilipino natin. Tinatamasa nilang buhay. Huwag tayong maging gahaman, huwag tayong maging inggit. Dahil ang talo kasi sa ating mga Pilipino, inggit tayo eh. Bilang iskonvict, bilang naging preso, kami mga iskonvict, nasa amin yung respeto at paggalang sa kapwa. Alam namin kung ano yung desisyon namin sa buhay. Alam namin kung sino ba yung naapakan namin sa hindi. Alam namin kung sino yung nasasagasaan namin tao. Basta importante na bubuhay ang mapayapa sa mundo. Yan, narinig na tayo sa tingin ko, kung di ako nagkakamali, ang nagpasikat ng hotdog overload. Sa wakas, after so many years, marami na akong nasubukan na hotdog overload sa mga na-inspire sa kanya ngayon. Masusubukan ko na ang orig. Yan, din tayo sa parting are, kakagat din sa yun. Ayan, no? Grabe yun. First bite. Thank you, Lord. Ano ka kakagatin? Unang kagat. Kesong-keso agad. Yung tinapay malambot. Masarap yung hotdog. Tapos yung lettuce, saka yung pipino, fresh, crunchy, crispy. Saka syempre cheesy. At syempre, ang pinakadahilan kung bakit na rin nag-trending, again, for only 60 pesos, ay busog ka na din eh. Di na natatapos ang ating street food trip for today. Pero hindi pa dito natatapos ang ating street food trip. Sama-sama tayo sa sunod na street food trip. Click kayo dito para tuloy-tuloy ang ating street food trip. At syempre, huwag kakalimutan, click ang subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Kita-kita tayo doon.